Alam ba ninyo na sa province of British Columbia, Canada, mas magiging mabilis na at madali ang pag-upgrade ninyo ng inyong propesyon? Yan po ay sa bisa ng International Credentials Recognition Act na nagsisimula ng mag-take effect ngayong buwan ng Hulyo. Anong mga propesyon kaya ang sakop nito? Sakop ba yung inyong propesyon mula sa Pilipinas? At paano ito gagawin? Yan po ang topic natin ngayon, guys. Kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back, guys! Andito ngayon ako sa aking backyard para naman maganda ang ating kapaligiran. Ito yung aking mga apple. Medyo malalaki na sila. Ayan. Ipinapakita ko sa inyo mga apple ko. Sino-show off ko sa inyo ang aking mga halaman. Okay. So guys, welcome back sa ating channel, ang Menchie's Philcan Life, and today another topic about Canada. Ngayon po ay maganda na naman ang ating paksa. Isang magandang balita para sa inyo ng mga professionals from the Philippines at iba pang mga lugar kung saan kayo naroroon. So, kung kayo interesado sa ganitong paksa, please continue watching and subscribe to my channel. Pwede rin po kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. At bago ang lahat, gusto kong pasalamatan po ang ating mga members. Thank you very much kay Jen C, kay Imelda Leal, Nanette Lapira, kay Rizal Dumalag, Neri Castro, kay Miss M, kay Salinya, Daisy Caber, Marjorie Ramos, Nani, kay Marciano, and Nimpa. Salamat sa inyong support sa ating channel. Okay guys, ngayon dumako na tayo sa ating topic. Ito po ay ang tungkol sa British Columbia na ngayon po ay merong napakaganda pong isinasagawa. Pasensya na kayo sa mga eroplano dumadaan. Every 2 minutes guys, may dumadaang eroplano sa lugar ko. Kasi malapit lang tayo sa Pearson International Airport. So, ang British Columbia po, isang probinsya ng Canada, ay merong magandang inobasyon. Ito po ay ang pagpapabilis, pagpapadali sa pag-upgrade ng mga foreign professionals na papasok sa kanilang probinsya. Yun po ang essence nun. Pabibilisin nila, it will be more transparent, mas mabilis, at saka more efficient, and sabi nila ay fair. Nabalitaan na po ba ninyo na sa Canada po ay hindi ho halos natin magamit yung ating mga propesyon na inaral natin sa Pilipinas. Yan ay sapagkat bawat propesyon dito ay meron pong colleges or body na kailangan kang dumaan para i-upgrade mo, ipantayan mo yung kanilang standard or level dito. At sa British Columbia, padadaliin nila po yon, no? Hindi man nila masyadong nilinaw sapagkat malawak po kasi. Napakalawak po ng mga profesyon. I-announce ko sa inyo mamaya ng konti yung mga profesyon at baka sakaling sakop kayo ang inyong career, malalaman po ninyo kung kayo ba ay mas maganda bang pumunta para sa inyo ay sa British Columbia. Okay guys? Pero, hindi lang po British Columbia ang may ganito. Ang province of Ontario, kung saan po ako nakatira, ay meron na rin pong ganyan na upcoming na programa. Hindi pa nga lang yata ito nagiging batas. Pero, ang balak ng Ontario din, aalisin na rin po yung mga requirements na nagpapahirap sa mga foreign professionals. Katulad halimbawa ng paghingi ng Canadian experience, gayong kararating mo lang sa Canada, wala ka pang Canadian experience, hinihingi nila yon para kilanlin ang iyong career o ang iyong profesyon. So, Ontario and British Columbia ay on that way na sa pagpapagaan ng mga requirements sa foreign professionals. So, sa British Columbia po, ang tawag ay International Credentials Recognition Act. Ayan, isang batas po ito na nag-start na ma-implement ngayong July 1 of 2024. So, nagte-take effect na po ito. Ano bang ibig sabihin nitong credential recognition? Kasi nga po, ang ating pinag-aralan dapat ay ma-recognize dito. So, yung ating ibang, halimbawa, 4-year course ang tinapos mo, tapos license ka sa isang career engineering, halimbawa, pagdating mo rito, mag-aaral ka pa, tapos e-exam ka pa para maging engineer, no? At may posibilidad pang hindi ka makapasa.
at may posibilidad pang paulit-ulit mong kunin ito at mahirapan ka, di ba? Kaya ang ginagawa po ngayon ng British Columbia ay papadaliin na ito. Ano po? At paiiksiin na ang proseso. Ilan lang po sa binabanggit nila ay mga teachers, veterinaryo, accountant, yung ECE, Early Childhood Educators, doktor, at iba pa. Bakit daw ginawa ito ng British Columbia? Sapagkat po, nakikita po nila na in the next 10 years, meron pong 1 milyon na mga positions ang bubuksan sa British Columbia. And mostly ang mag-fill up sa mga posisyon na yan, na 1 million, ay mga foreign professionals. Ngayon pa lang, pinapadali na nila yung sistema para unti-unting ma-fill up pa na ang sinasabi nilang 1 million positions in British Columbia in the next 10 years. Guys, maganda yung website ng British Columbia. Ililink ko po sa ating description box. Doon nyo na lang basahin. Nakalagay po doon lahat yung mga detalles. Ang ilan sa sinasabi nila doon, ito pong ICRA ay magkakaroon ng enhanced na programa para sa mga foreign professionals. Removing Canadian work experience. Yan, yung requirement na yon. Aalisin po yon. Yung pagdating mo rito, hahanapan ka agad ng Canadian experience. Kararating mo nga lang, wala ka pang experience. Anong ipapakita mong experience, di ba? So, aalisin na po yon. Hindi na raw po kailangan na kumuha ng English test yung mga nag-submit na. Kasi kung nag-apply ka ng PR sa Canada, nag-submit ka na ng IELTS, di ba? Ng English test. Bakit hihingan ka pa uli para lamang sa iyong recognition ng iyong career, di ba? Yun. So, no need for IELTS or English test to be submitted. Once you have submitted na, isa na lang. At aalisin na po ang mga unnecessary na mga fees, na mga bayarin. Kunti na lang siguro babayaran ninyo para kayo ay maka-exam or para kayo ay ma-recognized. There will be increased efficiency, guys, sapagkat ang sino mang gustong makaalam ay bibigyan po ng impormasyon sangayon sa bagong batas na ito. At sabi po ay magkakaroon ng transparency, malinaw na makikita ng lahat sapagkat i-require po ng British Columbia ang mga regulators, kung anumang profession yan, na i-post online ang mga paraan o yung mga impormasyong dapat malaman natin kahit nasa Pilipinas pa kayo, pwede niyong mabasa online sapagkat they will be required to post online the process. Sa timetable po nila, noong October of 2023 ay ipinakilala ang legislation na ito, ang panukalang ito. And then November 2023 ay na-approve po ito. July 1 of 2024, ngayon po yun, ay nag-take effect na nga po ang ICRA. At nagkaroon na rin po, itinatayo na ngayon ang opisina ng Fair Credential Recognition Office. Yon. January 1 of 2025, this coming January, ay magkakaroon na po ng definition kung ano yung mga Canadian work experience na hindi dapat hanapin sa atin. Ano po? And July 1 of 2025, this coming 1 year from now, July 2025, ay ipapatupad na po yung bawal kayong maghanap ng Canadian work experience sa amin ng mga bagong dating. Yon. Yan po yung timetable ng programang ito. Sino-sino naman ang makikinabang nito? Okay, makakapagpa-recognize ka or upgrade ka kung narito ka na sa Canada. So, sino man na foreign professionals na gustong magpa-certify ay makakaranas po ng mas magaan na at mas mabilis na certification or registration sa iba't ibang bodies of professionals dito sa British Columbia. Paano gagawin yung sinasabi kong madali at mabilis? Wala po silang sinabi specifically, pero sabi ko nga sa inyo, you can read the whole website po ng British Columbia. Nakikita ko lang doon na bawat isa po kasing college po ang tawag nila, halimbawa College of Teachers, yung mga ganon, yung College of Dentistry, yung mga ganyan po. Bawat isa may kanya-kanya silang mga regulasyon. So definitely, bawat isa rin magkakaroon po sila ng mas enhanced at mas mabilis na proseso at ipapalabas nila yan sa kanilang mga website kapag sila ay ready na. There are 29 professions, guys, na nasa loob ng programang ito. Sa education and social work ay ang registered music teacher, early childhood educator, early childhood educator assistant, professional teaching certificate holder, conditional teaching certificate holder, social worker at registered clinical social worker.
Sa Biology and Environmental Sciences naman ay ang Professional Biologist, Applied Biology Technician, Registered Biology Technologist, Professional Geoscientist, Registered Professional Forester, Registered Forest Technologist, Professional Agrologist at Technical Agrologist. Sa Engineering and Architecture ay ang Architect, Professional Engineer, Land Surveyor, Landscape Architect, Applied Science Technologist at Certified Technician. Sa Health and Legal Professions ay ang Veterinarian, Lawyer, Notary Public, Emergency Medical Assistant. Sa Financial and Real Estate naman ay ang Associate Real Estate Broker, Managing Real Estate Broker, Real Estate Representative, Chartered Professional Accountant. Yan po ang 29 na mga professions under this program. And ang 29 na mga professions na yan guys ay merong 18 regulatory authorities na siyang nakakasakop kung paano kayo mag-upgrade or magpapa-certify o di kaya kung paano kayo kukuha ng license sa nasabing mga professions ay meron pong 18 na mga regulatory bodies na yan po at ipinakikita ko sa inyo at maaari nyo pong basahin ng husto sa ating website ng British Columbia. Ililink ko po sa description box. So yun guys, isa po ba yung career mo or profession mo sa nabanggit dito na pabibilisin ang pag-upgrade dito sa British Columbia? Kung sakali man, then ayan na po ang impormasyon para sa inyo. So maraming salamat po sa inyong panonood ngayon. Thank you very much. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, please subscribe to my channel. You can also follow me sa aking Facebook page na Manchis Philcan Life. You can join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you very much kay Jen C, kay Imelda Leal, Nanette Lapira, kay Rizal Dumalag, Neri Castro, kay Miss M, kay Salinya, Daisy Caber, Marjorie Ramos, Nani, kay Marciano, and Nympha. Salamat sa inyong support sa ating channel. Paalam na guys sa inyo. Thank you very much. At hanggang sa susunod, dito uli siguro, kasi summer naman kaya madalas yung makikita habang lumalaki yung aking mga prutas, sa dako doon, meron tayong blueberry, sa dako doon, tapos may mga gulay din. Si Ate Menchi po ito. Bye everybody! Thank you for watching!